80% ng mga driver ay hindi alam ang mga sikretong gamit ng kotse nila. Mula sa mga lihim na pindutan pampalakas ng aircon hanggang sa mga trick sa remote ng susi ng kotse. Ang mga modernong kotse ay punong-puno ng mga function na malamang hindi mo pa nagagamit. Tatalakayin ang 13 nakatagong function na gugustuhin mong sana nalaman mo dati. Bukod sa pagiging kahanga-hanga, makakatipid ka sa oras, iwas abala pa, at makakatipid ng libu-libong euro sa gastos pagkumpuni. Humanda ka dahil maaaring matagal nang nasa kotse mo ang unang function na ito nang hindi mo pa nagagamit. Simulan na natin. Ang ikalabintatlong lihim, ang recirculation switch. Mahalaga ito para sa iyong ginhawa at sa pagiging epektibo ng aircon ng sasakyan. Kapag inactivate ang function na ito, hihinto ang kotse sa pagkuha ng hangin sa labas at patuloy na ire-recycle ang hangin sa loob. Kaya mas bibilis ang paglamig ng aircon sa loob at mas kaunting alikabok, pollen at polusyon sa labas ang makakapasok. Mainam ito kapag may traffic, sandstorm o sa mga industrial na lugar. Ang hindi alam ng marami, pinoprotektahan din ng function na ito ang cabin filter mula sa mabilis na pagdumi. Tandaan mo lang na patayin ulit ito kapag malamig na ang loob ng kotse dahil kung hindi, maaaring maghamog ang iyong mga bintana. Isang maliit na pindutan na may malaking epekto. Lihim bilang 12 ang utak na trick para sa remote control. Kilalang trick ito sa mga nagmamaneho ng kotse para lumayo ang signal ng remote ng iyong susi ng kotse. Kung malayo ka at hindi mabuksan ang pinto, baka nakita mo nang inilalapit ng iba ang susi sa baba o sentido para gumana ito. Parang mahika, pero may totoong siyentipikong paliwanag sa likod nito. Nasa 85% ng iyong utak ay binubuo ng tubig, na isang mahusay na konduktor na nagpapalakas ng mga radio waves. Kapag inilapit mo ang remote sa iyong ulo, nagsisilbing biological antenna ang iyong utak. Dahil dito, maaaring lumayo pa ng ilang metro ang abot ng signal. Isang epektibong trick ito na gumagana para hindi mo na kailangang maglakad-lakad pa, lalo na sa mga punong paradahan o kapag puno ang iyong mga kamay ng pinamili. Lihim bilang 11, ang araw sa takip ng tangke. Tuwing humihinto ka sa gasolinahan at hindi mo na maalala kung saang bahagi ang takip ng tangke mo, dapat mong malaman na nasolusyonan na ng iyong dashboard ang problemang ito para sa iyo. Tingnan mong mabuti ang iyong fuel gauge. Nakikita mo ba ang simbolo ng fuel pump? May maliit na arrow sa tabi nito na nagtuturo kung nasaan ang takip ng iyong tangke. Napakasimple lang nito, pero hindi ito napapansin ng maraming driver. Ang trick na ito ay makakatulong para maiwasan ang mahirap na pagmamaniobra sa gasolinahan. Sa susunod na magrenta ka ng kotse o manghiram ng sasakyan ng kaibigan, magmumukha kang tunay na eksperto dahil sa detalyeng ito. Lihim bilang 10, ang naitutulak na sun visor. Ang nakakasilaw na sinag ng araw ay laging natatapat sa anggulong hindi abot ng iyong sun visor. Sa maraming sasakyan, hindi lang ito basta na itutupi pababa, kundi pwede ring itulak sa gilid sa rail nito para sa dagdag na proteksyon kung saan pumapasok ang liwanag. Isa itong tunay na revolusyon tuwing pagsikat o paglubog ng araw, lalo na sa expressway o kapag mababa ang araw sa abot tanaw. Karamihan sa mga driver ay basta na lang ito itinutupi nang hindi alam na ang kanilang sun visor ay pwedeng mahila para sa mas mahusay na proteksyon. Isa itong tampok na halos parang marangya, ngunit hindi halata at nakakabit sa nakakagulat na dami ng mga sasakyan. Sa susunod na mapapapikit ka sa kalsada dahil sa liwanag, bigyan mo ng kaunting tulak ang iyong sun visor at panoorin mong mawala ang liwanag. Pangsyam na lihim, kontrol ng aircon sa touchscreen. Ito ang modernong kapalit ng mga lumang pindutan at dial para itakda ang temperatura, bilis ng fan at direksyon ng hangin. Sa halip na pisikal na mga kontrol, maaari mong kontrolin ang lahat gamit ang central screen ng iyong sasakyan. Sa tingin, nagbibigay ito ng malinis at minimalistang dating sa dashboard. Pero sa praktikal na pananaw, madalas itong mahirap gamitin, lalo na kung nagbabago ng setting habang nagmamaneho. Ang pangunahing disbentahe ay madalas na nangangailangan ang touch controls ng maraming pindot o pag-navigate sa mga menu para gawin ang isang bagay na dati ay isang simpleng pag-ikot lang ng dial. Gayunpaman, nag-aalok ang mga ito ng eksaktong digital control, 2 o 3 zone setting at auto-climate functions. Maaari mong isave ang iyong mga temperature setting, isynchronize ito sa iyong mga heated seat, o maaari pa itong mag-adjust depende sa sikat ng araw o halumigmig. Ikawalong lihim, mga bahaging may kulay na marka. Buksan ang iyong hood ng makina at mabibigla ka sa gulo ng mga metal, kable at hose. Pero kung susuriin, may matalinong detalye, mga color-coded na bahagi. Maraming modernong sasakyan ang gumagamit ng makukulay na takip at hawakan para ipakita kung saan gagawin ang basic maintenance.
Halimbawa, dilaw para sa langis ng makina, asul para sa likido ng windshield washer, at pula o berde para sa coolant. Kung nag-aalangan ka man sa pag-check o pag-refill, nagbibigay ng kumpiyansa ang visual na sistemang ito. Pinipigilan nito ang kalituhan at iniiwasan ang paghanap pa sa internet ng tamang takip para sa bawat lalagyan. Lihim numero 7, mga induction charger. Gumagamit ang mga induction charger ng wireless charging technology para i-charge ang iyong smartphone nang hindi mo na kailangang magkabit ng cable. Kailangan mo lang ilagay ang iyong telepono sa isang nakatalagang lugar na kadalasan ay nasa gitnang konsola. Isa itong space-saving na solusyon na nagpapanatiling nakacharge ang iyong telepono habang nagmamaneho ka. Karamihang charger ay compatible sa wireless standards at gumagana sa halos lahat ng bagong smartphone. Gayunpaman, mas mabagal ang wireless charging kaysa sa cable at maaaring magdulot ng pag-init nito. Numero 6, ang automatikong nagdidim na rearview mirror. Ang automatikong nagdidim na rearview mirror ay isang simple, ngunit napakakapakipakinabang na tampok na madalas hindi napapansin ng maraming driver. Kapag na-activate na ito, automatikong ina-adjust nito ang liwanag ng salamin upang mabawasan ang silaw mula sa mga headlight ng mga sasakyang nasa likod. Gumagana ito gamit ang electrochromatic na salamin na kusang dumidilim kapag tinamaan ng matinding liwanag. Sa ilang sasakyan, pati ang mga side mirror ay dumidilim din na nagpapabuti sa visibility sa lahat ng direksyon. Madalas hindi napapansin ang function na ito dahil tahimik itong gumagana sa background, pero kapag naranasan mo na ang pagkakaiba, ayaw mo nang bumalik sa mga traditional na rearview mirror. Lihim na numero 5, ang mga nakatagong lagayan. Mas tumatalino ang mga modernong sasakyan sa paraan ng pag-optimize ng kanilang interior. Ang mga nakatagong lagayan ay isang halimbawa nito. Ito ay mga disenyong nakatago sa mga hindi inaasahang lugar, sa ilalim ng mga upuan, sa floor mat, sa mga armrest, o sa likod ng mga panel. Mainam ito para sa ligtas at tagong paglalagay ng mahahalagang gamit, pang-emergency, o merienda. Ang mga SUV at pampamilyang sasakyan ay madalas may lagayan sa ilalim ng sahig o side compartment sa likuran. Lihim na numero 4, panoramic na bubong. Parang galing sa science fiction na pelikula ang mga ito, pero karaniwan na sa maraming sasakyan. Mula sa mga Tesla hanggang sa mga mid-range SUV, nagbibigay ito ng luwag at pagiging bukas sa loob, puno ng natural na liwanag at may tanawin ng langit na nagpapasarap sa mahabang biyahe. May mga modelong may electrochromatic o panoramic na salamin na nagdidilim o bumubukas sa isang pindot para sa ginhawa at estilo. Ngunit narito ang isang katotohanan. Ang mga bubong na salamin ay nagpapainit sa loob ng sasakyan. Nagpapabigat din ito sa itaas na bahagi na maaring makaapekto sa pagtakbo at magpataas sa konsumo ng gasolina. Lihim bilang 3, ang ambient lighting. Ang ambient lighting ay isang modernong tampok na nagbibigay ng malumanay at hindi direktang LED sa loob ng sasakyan, gaya sa dashboard, mga panel ng pinto, mga lagayan ng inumin at mga footrest. Ito ay mas para sa estetika at ambience kaysa sa praktikal na gamit, ngunit maaaring gawing mas kaaya-aya at personalized ang pagmamaneho sa gabi. Maraming sasakyan ngayon ang nagpapahintulot sa driver na pumili mula sa dos-dosenang kulay at iakma ang liwanag ng ilaw ayon sa mood o estilo ng pagmamaneho. Nagbibigay din ito ng banayad na visibility sa dilim, kaya madaling mahanap ang mga buton o lagayan ng hindi nadidistract. Binabago ng ambient lighting ang loob ng sasakyan tungo sa mas modernong kapaligiran. Pangalawa, ang 360 degree na mga kamera. Gumagamit ang sistemang ito ng mga kamera sa paligid ng sasakyan upang makabuo ng isang bird's eye view at ipakita ito sa screen. Napakakapakipakinabang nito para sa masisikip na paradahan, pagpapark, o para maiwasan ang mga bangketa. Pinapayagan ng ilang sistema ang split-screen view o ang pagtuon lamang sa harap, gilid o likurang tanawin. Ito ay isang mahalagang pag-unlad sa kaligtasan sa trapiko sa lungsod o kapag umaatras malapit sa mga bata o hayop. Lihim bilang isa ang head-up display. Ang head-up display ay nagpoproyekto ng mahahalagang impormasyon tulad ng bilis, nabigasyon at mga babala sa windshield sa iyong linya ng paningin. Dahil dito, nakatutok ang iyong mga mata sa kalsada habang nananatiling may alam para sa iyong kaligtasan. Ang ilang sistema ay simple at nagpapakita lang ng bilis at mga babala, habang ang iba ay may kulay at may mga araw ng nabigasyon at boses. Lalo silang kapakipakinabang sa mahinang visibility o mabilis na takbo. Ito ang mga hidden features ng kotse mo na noon pa man ay nasa harap mo na. Mula sa mga remote control tricks hanggang sa mga option para sa kaligtasan, ang mga feature na ito ay magpapabago sa iyong pagmamaneho.
Kung may natutunan kang bago, isulat mo sa mga komento kung aling tampok ang pinakanagulat sa iyo.